Hi everyone, ako si Jason Asuncion and today magagan tayo ng isang request na pinadala sa atin by text ng ating kaibigan si Sir Yuli. Okay, ang kanyang request is i-discuss natin yung how to use mail merge in Microsoft Word 2007. Okay, so kung meron rin po kayong mga question, comments, or suggestions, pwede nyo rin po akong i-email sa jodsummer99@yahoo.com or post at my Facebook wall, Jason Asuncion, or tweet me at my Twitter account, teacher_Jason, or leave lang po kayo ng message here at my YouTube account, jodsummer99. Kapag kaya po nating sagutin yung mga question nyo, gagawa po tayo ng video tutorial para masagot yun. Okay? So, ngayon po, bubuksan ko ang Microsoft Word 2007. Okay. Okay. So, una, ano ba ang mail merge, no? Yung muna. Ang mail merge is yung pagma-merge o pagdidikit ng document na galing sa Microsoft Word sa isang table or database. Okay? So, pag pinagdikit mo yun yung tinatawag na mail merge. So, bakit naman natin pagdidikitin o bakit natin pagkasamahin? Okay, ginagawa yun para ma-automate o mapadali yung trabaho. So, halimbawa, susulat ako ng isang letter para sa 100 katao. So, kung gagawin ko yun as an office clerk, so, ang gagawin ko, gagawa ko isang letter, tapos magka-copy-paste ako ng pangalan ng tao, di ba? So, magpiprint ako, babantayan ko yun. So, medyo matagal yun, di ba? Kung gagamit ako ng mail merge at may mga pangalan na ako ng tao na nakasave sa isang database at minerge ko yun dun sa letter na nakagawa sa Microsoft Word, okay, at gumamit ako ng mail merge, mas mapapabilis yung trabaho ko, okay? Pwedeng pindutin ko na lang minsan and automatic magpiprint yung 100 letter na may iba't ibang recipient, kahit iwanan ko na yon. Okay, ganun kaganda yung trabaho ng mail merge. So, hindi lang letter ang ginagawa ng mail merge, no? Pwede rin tayo magpadala ng email sa multiple recipient gamit ang mail merge. So, isang email message lang, maraming makakatanggap. Pwede yun. So, parang group message. Okay? Yun ang gamit ng mail merge. Sa Microsoft Word 2007, makikita natin yung mail merge sa may mailings tab. Ito siya. Okay? So, simulan natin paano gumawa ng mail merge. So, pag pinindot ko yung mailing tabs, meron ito start mail merge. Okay? Pag pinindot ko siya, meron siya sa ilalim na step by step mail merge wizard. Pag pinindot ko, may lalabas na mail merge task pane. Ito siya, di ba? Okay, ang una niyang sinasabi is what type of document are you working on? Okay, so sabi ko nga sa inyo, pwedeng letter, email messages, envelope, labels, or directory, no? For this exercise, ang gagamitin natin is letter. Okay? So pagkatapos natin mamili kung anong gagawin natin, pindutin na natin yung next starting document. Okay, sa may ilalim. Okay, sabi dito, select a starting document. How do you want to set up your letter? Okay, so pwede tayong use the current document. Ang current document na sinasabi is kung may nakasulat ka ng letter dito sa may text area mo. Okay, yun yung current document. So pwede ring start from a template. Kung may template na kayo ng letter na ginagaya. Okay, or pwedeng start from existing document. Ito yung meron na kayong letter na nakagawa, tapos kailangan mo na lang ipadala sa maraming tao. For example, start from existing document. Pag pinindot ko to, may lalabas ng more files, no? Maghahanap tayo ng files, mag-open lang ako. Okay, dadaling niya ako halimbawa sa my documents. Halimbawa, ito meron na akong nakagawang letter dito. Pinili ko yung letter, then open. Then, yun, ayun na, napunta na sa text area natin letter na ginawa ko kanina. Okay, ito na siya. So, yun yung gagamitin natin ngayon. Okay, then pipindutin ko lang yung next, select recipients. Okay, sabi niya, select recipients. Use an existing list. Okay, kung meron tayong nagawang database o table, pwede natin gamitin to. So, as of now, wala pa tayong nagawa, di ba? So, pwede rin select from Outlook contacts. Kung gumagamit ka ng Microsoft Outlook at may mga contacts ka na ng tao na nakasave doon, pwede mong gamitin yon. Or kung wala ka pa talaga nagagawang database ng mga
pangalan ng tao, piliin mo tong type a new list. Okay? Pag pinindot mo yan, magkakaroon ng create dito. So, pindutin mo lang yung create. Lalabas itong wizard na to. Okay? New address list. So, dito tinatype yung mga data. Pwedeng tao, pwedeng hindi, no? So, dyan tinatype yung mga data. So, ayun yung title, first name, last name. Okay? And so on and so forth. So, wala pa nakalagay kasi wala pa tayong tinatype, di ba? So, yan. So, halimbawa, pansin nyo dito, first name, last name. Wala siyang middle name, di ba? So, mapansin nyo, parang kulang yung fields ng ating database, di ba? So, pwede nyo i-customize yan, pwede nyo bawasan. Halimbawa, hindi nyo kailangan lagyan ng email address or hindi nyo na kailangan ng zip code or state. Pwede nyo gamitin tong, pinutin nyo lang yung customize columns. Pag pinindot ko to, lahat ng fields na nandun sa may database na yun, lalabas dito, ito siya. Pwede akong magbura at pwede akong magdagdag. Halimbawa, itong state, buburahin ko yung state, okay? I-click ko lang yung state, then press ko yung delete. Okay, are you sure you want to delete the field state? Okay, yes. Nabura na siya. Magdadagdag ako ng middle name, ba dito? Okay, so last name, tapos add. Okay, anong pangalan ng field? Ba, middle name. Middle, okay, name. Okay. Okay sign, ayun. So, mapapansin nyo, nasa ilalim yung middle name, di ba? Kung gusto mong igitna yan, i-click mo lang yung middle name, then pinutin mo yung move up. So, mapupunta siya sa gitna. So, pwedeng magdagdag o magbawas. So, maganda siya, no? Hindi lang default yung nakikita mo. Pwede mong gumawa ng sarili mong listahan. Okay? For example, yan yung listahan natin. Pinutin yung okay. So, for this example, at least mag-type tayo ng at least 3 fictitious na tao. For example, mag-type ako una. Okay, Mr. Okay. Next is John. Example, Antonio. Okay. Yung middle name niya. Tapos dito, okay, Dagyo. Okay. Company name niya, halimbawa, SM. Ayan, halimbawa lang yan. Okay, address line niya, halimbawa, Tarlac. Okay. Okay. Pwede hindi lagyan yung mga ibang fields, ha. So, halimbawa, para mapabilis, hindi ko lalagyan yung ibang fields, no? So, pag natapos mo na yung next field, kailangan mo ng bago, new entry. Okay, pag pinut mo ng new entry, bibigyan ka ng bagong row. For example, ito, Miss, okay. Nagdaan ko lang ng tuldok to, ah. So, Miss, Ana, Ana, Dean, okay, Amerikano, no? Middle name, Dean. Tapos, ano ba magandang apelido? Ano ba? Kura, okay. So, company niya ay Ayala. Okay. Tiga Makati siya. Okay. And last is new entry ulit. Okay. Halimbawa, Mrs. Ano ba? Then, okay. Yung sa title, pwedeng doctor, engineer, pwede yan, no? O, Miss, Mr. Okay. Halimbawa, ito babae ulit. Jean. Sim, Dakigan. Okay, ano ba? Dakigan. Okay, tiga saan siya? Halimbawa, company name niya, company name niya is Robinson. Okay. Tapos siya ay tiga halimbawa, Pangasinan. Okay. So, kung nagawa mo na yung iyong mga recipient ng letter or nalagyan mo na laman yung database mo, okay, at may gusto kang burahin, okay, i-click mo lang yung row kung saan yung gusto mong burahin, then pinutin mo na itong delete, okay, pinindot mo yung mabubura yung isang row ng data ng tao, okay, kung marami na rin yan, pwede kang gumamit ng find, okay, ba, eto, pinindot ko yung find, okay, ano daw yung hahanapin mo, all fields, all this field, all this, ba, so, kung hanapin yung taong merong apelidong Dakigan. So, pupunta ako sa last name. Okay. Tapos type ko dito, Dakigan. Okay, pansinin nyo, nakapili ako kay Ana Din Cura, ha. So, pag find next ko yan, ayun, mapunta automatic ko kay Dakigan. Isipin nyo na lang kapag 1 million yung taong hinahanap nyo, isang tao lang hinahanap, tapos 1 million yung data nyo,
Diba? Mas madaling maghanap using tong find entry. Okay? So, cancel ko lang to. Diba? Tapos na yung database natin. Okay ko lang. Magpapasave yan. For example, ang pangalan ng database na gagawin ko ay customer. Okay? Then, just save it. Okay, pag na-save siya, sasabihin niya, ito na yung database mo, ito yung laman niya. Pag okay ka na, just press OK button. Okay, so meron na tayong recipient. Okay? So, next ulit tayo, write your letter. For example, ito na yung letter mo, no? Yung nga lang, kailangan natin lagyan niya ng sinong makakatanggap ng letter, di ba, recipient ng letter natin. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi mo na kailangan mag-copy-paste. Ang gagawin natin, gagamitin natin yung mga fields na meron tayo. For example, dito. Okay? So, ganito yung gagawin natin, no? Insert, merge, field. Pipindutin ko lang to. Okay, ano yung mga i-insert mo? Okay, kailangan natin ng buong pangalan ng tao. Kailangan yung title niya. Okay, space. Yung first name niya, space. Halimbawa, wag na yung middle name, last name na lang. Then, enter. Halimbawa. Tapos, yung kanyang company name. Then, enter. Tapos yung address 1 niya. Okay? Then dito sa may dear, okay, karaniwan 'di ba, last name ng tao ang nilalagay dito. So nalagay lang ako doon ng cursor ko, then insert field last name, 'di ba? Mapapansin niyo dito, simpleng letter lang siya, wala pang pangalan ng tao. Pero dahil naka-main merge to, mamaya kung ano yung mga laman ng database natin mapupunta dito. Okay? So, pag nag-preview ako ng letter niya, tignan niyo yan, next ko dito, preview letters. Okay, sabi niya dito, preview result. Okay, mapansin niyo may napalitan agad to ng Mr. John Daggio. Di ba? Okay, sino si John Daggio? Yan yung kauna-una nating pangalan na sinave sa database natin. Ang kagandahan nito, tignan niyo ha, kapag pinindot ko tong forward or next record dito na symbol, automatic nakura siya, automatic gindakigan siya, di ba? So, ilan yung tinype kong letter? Isa lang. Pero automatic may 3 letter na ako agad na magkakaiba-iba yung recipient. Okay, yun ang kagandahan ng mail merge. Kung ipiprint mo na to, yung auto printing, sinasabi ko sa inyo, ano ba, lalagyan mo lang ng papel yung printer mo, pindutin mo, lahat yung 3 yung mapiprint ng automatic. So, i-complete ko lang yung mail merge. Okay, pag kinomplete ko, meron siya ditong option na print, no? Pag-print ko, yun, print all, 'di ba? Kung gusto mo yung ang ipi-print mo lang yung nakikita mo ngayon kay John Daggio lang, current record. Halimbawa, marami ka ng pangalan sa database, no? Ang gusto mo lang i-print yung mula sa recipient mo or yung mga nakasave sa database mo from 100 to 125. Pag in-okay ko yan, ang mapiprint lang yung mga data na nakasave sa database mo from 100 to 125. Okay? So, ganun siya kaganda ang mail merge. Okay? Kung meron kayong question, sabi ko nga sa inyo, mag-email lang kayo sa judgesummer99@yahoo.com. So, pwede natin i-preview yung letters natin na pagpabalik. So, ito yung letters natin. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa video tutorial na to. At muli, ang video tutorial na to ay isang tool lamang para matuto. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa next video and God bless.